Okay, good evening everyone. Mayong gabi diha mga igsoon. Ano yan napunta sa ato ang live devotional. So, today, ika-day 321 sa ato ang devotional. O today, today is Sunday, December 15, 2024. Ug karon ang ato ang topic is about a memory verse. Try to memorize this verse. So, ang word na asa 1 Peter chapter 5 verse 7. So, try to memorize this verse. So, kitang tanan ani makakuan gyud. 1 Peter chapter 5 verse 7 nga nag-ingon, cast all your anxiety on him because he cares for you. Again, 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we acknowledge your presence karong gabi una, Lord God. Lord, ikaw ang Ginoo, maghari ka, Lord God, sa matag usa. Maghari ka, Lord God, kanamo, Lord God. Pasiloa kami, Lord God, sa among mga kalapasan, sa among mga sayop, Lord God, nga nabuhat. Tabangi kami, Lord God. Pag-uha kami, Lord God, gamay mo kaming sama ni Kristo, Lord God. Because we are nothing without you, Lord God. Help us, Lord, to be the person you want us to be. Lord, magisalig diha kanimo kini nga buluhaton, Lord God. Ikaw mag-auban kanamo, Lord God. I-guide kami, Lord God. We need you, Lord God. Puna kami sa imong bulang espiritu. Tabangi kami, Lord God. Speak for us, Lord God, through your word. Through your message, Lord God. Give us the wisdom, Lord God, the knowledge and understanding that we need each karong gabi una, Lord God. Salamat, Lord God. Nini kay gayunan, Lord God, nga makatuon sa imong pulong. Tabangi kami, Lord God, sa mga ma-apply namo kini sa amo ang tagsa-tagsa kinabuhi. Labi na, Lord God, kini nga topic, Lord God, it's about anxiety, Lord God, nga tanan, Lord God, kasagaran, Lord God, nga naka-experience, Lord. Lord, ikaw ang Ginoo, Lord God. Ang tanang dungog, himaya ang mga pagdayeg, kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, may gabi, so, napay tao sa kangkod. May gabi, sa tanan, so, it's a memory verse. So, let's talk about trusting God. Because maani siya nga, 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him, on God. Cast all your anxiety on God because He cares for you. He cares for you and me. So, maski ako, I have worries. Ikaw nga nasa pikas ng screen, na ako kay worries. So, we all have worries in life. Maski gani, pag mata pa sa buntag, ma-worry na ta kung unsay atong buhaton, unsay atong kanon, unsay atong suoton. So, daghang tag mga worries, klase-klase atong mga worries. So, kung magpadaog ta sa mga worries, mao kini nga daghan gyud og mga kangyud nga kuan gyud kana bitaw na siya kuan sa ingon pa mental health. So, kaning anxiety, mahimutang anxious. Ingon pa sa iyang pulong sa kanatang gibasa is 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Kung sa Bisaya pa ato ning masahon sa Bisaya, 1 Peter chapter 5 verse 7. First Peter chapter 5 verse 7. First Peter chapter 5 verse 7. Itugyan kaniya
ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kanino. So atong itugyan sa Ginoo atong mga kabalaka. So daghantag mga kabalaka, mga worries atong kinabuhi. So ingon pod sa Psalms chapter 55 verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ug sa Philippians chapter 4, so mo na siya ang mga verses nga mag-remind ka nato nga ang Ginoo ang Ginoo dili kita niya pasagdan. Dili ta dapat mag-worry because God is always with us. So ingon sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Meaning, dili ta nga mabalaka sa tanang butang. Inoon ato noong ihatag sa Ginoo ang ato ang mga request, atong mga kabalaka, atong iampo o kauban ang pagpasalamat. So atong pagampo atong ubanan sa pagpasalamat nga tubagon sa Ginoo ang atong mga pagampo ug ang Ginoo maghatag sa kalinaw. Kalinaw nga dili matungkad, kanang kalinaw ba nga kana bitang at peace ka nga maski daghang kag mga kabalak, daghang kag mga butang nga dapat ika-worry, pero tungod sa imong pagsalig sa Ginoo, tungod sa atong pagsalig sa Ginoo, maatpista. Tungod kay naay Ginoo, dako ang Ginoo, mas dako pa sa ato ang mga worries. So, ayun sa Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So, dili ta angay mabalaka, tungod kay dili ta niya pasagdan. So, kung kita nagatuman sa kasuguan sa Ginoo, kita nagasalig kaniya. Kaingon pa sa iyang pudong, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path straight. So, ang ato ang pagsalig, itong pagtuo, atong ihatag diha sa Ginoo, tungod kay ang iyang mga saad tinuod gayon. So ang saad sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan. Basta kanunay lamang gyud tang nagatuman sa iyahang kabubuton. So mao ni nga mag-worry ta usa sa mga cause nganong mga reason nganong mag-worry man ta tungod kay kulang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Kulang atong pagtuo, kulang atong pagsalig diha kaniya. Meaning wala pa ta naka-experience sa gugma sa Ginoo. So mo kini nga ato ning pangayoon sa Ginoo. Kung nakulangan man ta, ato kining pangayoon sa Ginoo, because God will give what our heart desires. So let the desire of your heart, of our hearts, pangandoyon nato ang Ginoo, ang iyang gugma nga kanabitang makahatag og kalinaw. Tinuod nga kalipay, kalinaw, na alamang gayud sa Ginoo nato makit-an. So we must recognize that God is the God, that God will be our Lord and Savior. So kung ang Ginoo mao ang atong Lord and Savior, He is the King. So meaning kung unsa iyahang mga balaod atong pagasundon tungod kay siya ang hari. So and tungod kay hari ang Ginoo sa atong kinabuhi, tanan natong mga kabalaka atong isurrender diha sa Ginoo. Maski atong kinabuhi, Lord, wala ko kay balo kung unsa ang sa unahan, unsa ang ugma, pero akong isurrender diha kanimo akong kinabuhi. Tabangi ko, Lord God, nga magpuyo subay sa imong kabubuton. Ug atong isalig diha sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, ang atong pagtuo. Nga Lord, help me. Mga tagtabang tungod kay naa sa Ginoo ang atong
panabang. So ang Ginoo ra gayud ang makahatag sa katubagan sa ato ang mga ipangandoy sa ato ang kinabuhi. So i-focus on God's love. So atong i-focus ang ato ang kaugalingon diha sa gugma sa Ginoo. Mao gini akong ginabalik-balik nga, if we truly understand the love of God, if we truly understand the love of God, if we truly believe in God, so ang ato ang pagtuo, ang atong pagsalig, atong ibutang diha sa Ginoo. Huwag ka ng worries nga atong mga worries diha sa ato ang kinabuhi, worries atong pamilya, atong isalig, isurrender na to diha sa Ginoo. Ug ang Ginoo lamang gayud ang makahatag sa katubagan, makahatag og kalinaw nga mao gina nga kung musubay ta sa iyang kabubuton nga maglakaw ta kauban ng Ginoo, ilabi na nga atong kanunay ta nga magaduol, kanunay ta nga pangita sa iyahang kingdom, the kingdom of God. Ingon sa Matthew 6:33. Kining Matthew 6:25 to 34. So kung ato ning basahon ni nga kuan is ingon ang si Jesus nag-ingon ani nga dili ta angay mabalaka. Matthew 6:25. Matthew 6:25 to 34. Ingon din tungod niini sultihan ko kamo ayaw kabalaka. Unsa inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas bililon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Dili ba mas bililhon paman kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. So kaning mabalaka ta, makamubo din sa itong kinabuhi. O nga nang mabalaka man kamo sa inyong ibisti. Tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sa makatahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunugon ra kamo pa kahay dili bistihan pagkagamay ninyong pagtuo. So mao kini nga ang ato ang mga kabalaka usa ni siya sa resulta nga kulang atong pagtuo diha sa Ginoo. So mao kini nga ato ning pangayoon sa Ginoo nga Lord, increase my faith. Nga para kuha na siya, ang Ginoo ra gyud ang maghatag og kaayuhan sa mga kanabitaw naka-experience og anxiety, depression, kana mga it's about mental health. It's the long-term solution to this long-term problem. It's about God. It's about getting back to God. So ingon din busa ayo kamo kabalaka kung unsa ang kun asa kamo kanon o imnon o ibisti. So mo kini ang gihatag ni Jesus kung unsa ang kaning dili ta angay mabalaka. Ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. So do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry itself. So mo kini nga dili ta angay mabalaka sa ato ang tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Tungod kay kini nga kinabuhi kung kanunay ta nga nagasunod sa kasuguan sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud mga plaster ni. So atong pangayoon sa Ginoo nga Lord, give me the wisdom. Ang kaalam kay usa ni nga kita sa paghimo pa kanato sa Ginoo, wala dayon gihatag sa Ginoo ang bali example, wala gihatag sa Ginoo ang lingkuranan diretso. So ang gihatag sa Ginoo is ang mga source, mga resources. So gitagaan ang tao kaalam, gitagaan tag kaalam kung saon pagbuhat
ang mga butang para mapasayon ang ato ang kinabuhi. So mapasayon nato ang mga processes sa ato ang pagkinabuhi diri nga kalibutan. So angay nato ning buhaton tungod kay ang Ginoo may naghatag niini. So dili ta ngay mabalaka. So kung naamay mga kung kamo nga naminaw niini, aduna may mga kabalaka sa inyong kinabuhi. Masi ako naka-experience po na po ko mga kabalaka. So pero mas dako ang Ginoo kaysa sa akong kabalaka. So mao kini nga karong gabi una ang Ginoo nagatudlo kanato nga atong isurrender ang atong mga kabalaka diha sa Ginoo. Kung naka-experience man tag anxiety sa ato ang kinabuhi. Daghang tag mga worries, labi na karon nga murag uban nag-worry kay wala ko na pangregalo. Walay panghanda sa this holiday season. So this celebration about Christmas, celebration of New Year. So dili gud na to pugson kung unsay makayas ato ang makayas ato ang bulsa. So dili ta ngay mabalaka. So unahon nato ang mga butang nga mas importante. So karong panahon nga panahon na gina-celebrate ang pagkatao ni Jesus. Pero dili yun karong December yun na tao. It's a celebration. It's a remembrance that because of the love of God, nagpakatao si Jesus nga siya ang mo tubos sa ato ang makasalanan. For us to be reconciled with God. So kaniadto sa wala pa si Jesus, we are bound to hell. So we are bound to hell. It's according to the word of God. So we are bound to hell, and because of the love of God to himself, nahigugma ang Ginoo sa iyang kaugalingon ug dili niya gusto nga ang tao maadto sa impyerno. So mao kini nga ipadala niya si Jesus to save us from our sins. So let the true meaning of this Christmas mao kini ang maghatag kanato og paglaom. Ug kining paglaoma kini nga hope mao kini ang maunta kini ang mag-lead sa ato to repent for our sins, to go back to God, to be fully kanang devoted diha sa Ginoo. Devoted is meaning ang ato ang purpose, ato ang kinabuhi. What is our purpose? To love God. Matthew 22 verse 34 to Matthew 22 verse 34 to 40. So na diha kung unsa daghag balaod nga gihatag sa Ginoo. Kung basahon nato iyang pulong, daghag mga balaod, pero unsa man ang gisummarize ni Jesus into two greatest commandment. The two greatest commandment mao kini ang to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So diri magikan ang tanan. So una sa tanan, dili ta makahigugma sa Ginoo if dili nato una gihigugma atong kaugalingon. So unsaon nato paghigugma atong kaugalingon? So we must discover ourselves. We must discover our identity. We must discover who is our source. Kinsa ang nagbuhat kanato. Diha nato ma-appreciate ang ato ang kinabuhi, ang ato ang self. So mao gini nga ingon si sugo sa Ginoo, love your neighbor as you love yourself. So dili ta makahigugma sa ato ang neighbor if we don't love ourselves first. Dili ni siya nga kanang panghimong selfish, kundi ato ang pag-discover sa ato ang self-value, ato ang self-worth, ato ang sa may kon pa na, ato ang kaugalingon, tong identity. Ang atong identity naka-anchor diha sa Ginoo. Tungod kay siya ang nag-create kanato. Ug tungod sa atong identity, makahigugma ta sa atong kaugalingon, ug if we truly
know our identity. So ato ang mga worries dili ka na makakuan sa ato ang makababag sa ato ang pag-worship, pag-fellowship sa tinuod nga source sa ato ang kinabuhi. So ato ang isurrender diha sa Ginoo. Lord, ang imong sugo is to love you. I cannot love you, Lord, kung walay tabang diha gikan kanimo. So pinaagi sa Ginoo, pinaagi sa pagtuong diha sa Ginoo, pinaagi sa iyahang balaang espiritu. The Holy Spirit will help us. So sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo, ang iyang balaang espiritu magihatag niya kanato to help us to do the things that God wants us to do. Ug mao kini nga mahimo kitang magmadaugon sa ato ang sulbad sa ato ang mga problema. So kining anxiety, worries, if dili na to i-feel ang ato ang nako gina-post, daghan ko gina-post gahapon siguro to nga if we do not fill our minds with the word of God, punon kini sa kaaway, sa worries, mga depression. So mo kini nga dapat kabaluta sa kamatuoran. So kung dili ta kabalo sa kamatuoran, dali ra gyud ta nga mailad, malinglang kung saan kaaway. So the thief, the devil will come, the thief, the devil nga niabot ning anhi para lamang to steal, to kill, and destroy us. But Jesus come to give us an abundant life. So wala ni anhang Ginoo para i-condemn ta, kundili bawion ta sa kaaway. O it's our decision. So ang atong pagsunod diha sa Ginoo, ang atong pag-obey diha sa Ginoo, it's always our decision, a decision making. So mao kini nga ayaw na pagduha-duha pagsunod diha sa Ginoo. Ayaw na pagduha-duha to cast your anxiety on Him because God cares for you and me. So mao kini nga ang akong kinabuhi sa una, nga usay naka-focus sa tao. Karon nga nakaibalon nako, nga naka-experience ko sa gugma sa Ginoo. Akong gihalad sa Ginoo ako ang kinabuhi. So ako ang gibutang akong focus diha sa Ginoo. So mao kini nga papasalamaton ako kanunay tungod kay maski dili man nga kuan para sa uban boring ang kinabuhi, pero I found the joy, the peace na alamang gid sa Ginoo nato. So cast all your anxiety to God because God cares for you. So let's focus on God's love. Let's fill our minds with the Word of God para makabalota sa ihang kabubuton. O wala nay luna, wala nay space para sa worries, para sa mga worries sa ato ang kinabuhi atong mahunahunaan, kundili ang mga pulong sa Ginoo nga mo'y makadasig ka nato to move forward. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, kung sa ka kamay gugmaon ka namo, Lord God, nga you care for us, Lord God. Thank you, Lord God. We surrender our lives to you, Lord God. Tabangi kami, Lord. Tabangi kami, Lord God, kaya wala kami mahimugula ikaw. Lord, sa mga naminaw na ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo'y bisita kanila, magaduol kanila, Lord God, magahikap, magatandog sa ilang mga kinabuhi, Lord God. Tanggala, Lord God, ang mga worries sa among kinabuhi, Lord God. Pulihi kini, Lord God, sa pagsalig diha kanimo, Lord God. Tabangi kami, Lord God, increase pa ang amo ang pagtuo diha kanimo. Nga kami nagasalig diha kanimo, Lord God, tungod kay ang imuhang saad tinuod. Tabangi kami, Lord God, nga ibutang namo ang among
amo ang faith diha kanimo Lord God. Wala kami mahimong wala ikaw Lord God. Salamat Lord sa imong paguban kanamo gikan sa pagsugodan sa pagtapos. Ikaw ang Ginoo Lord God nga mao'y magapalambo sa matag usa Lord God. Ikaw magapalambo silang pagtuo Lord God nga mas daghan pa Lord God ang makaibalo sa kamatuoran nga naa kang Kristo Jesus. Dalaygon ka Lord sa way katapusan. Ang tanang dungog, himayag mga pagdaig. Kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Kining tanan Lord ang giampo sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. So may gabi sa tanan. Good night. God bless and see you tomorrow. Bye. Thank you all. Happy Sunday.